Charan! Tingnan nyo yung quality. Oh. Na ano ba? Ayan, check nyo. Sobrang trending ngayon ng mga ganitong klaseng photo strip. Ayan. Yung XXL photo strips. And ngayon, kung photo booth owner ka and balak mo rin i-offer yung XXL photo strip and hindi mo alam kung paano gawin, eto na yon. Tuturo ko sa'yo. Kung yung gamit mong printer is DNP, easy na lang sa'yo yan. Kasi 90% ng gawain is yung printer mo na yung gagawa. Konting tweak na lang sa settings. Pero kung yung printer mo is Epson, yung mga inkjet, possible ba na makagawa ng XXL photo strip? Well, oo, possible naman. Kaya ituturo ko na sa inyo. Ang gamit ko palang software is DSLR Boot. And ngayon, dalawang klase ng photo strip yung gagawin natin. Medium tsaka XXL. So, bali, ipa-flash ko na lang sa screen yung sizes nila in inches. So, bali, new event. Then, pangalanan na lang natin ng XXL photo strip. And then, i-customize natin yung settings. Skip na natin tong screen editor and punta tayo sa print layout. Okay, delete na natin to. Itong sample. And then, scroll down. Ang gagamitin natin na dimension is inches. Paper size, kahit wag nang galawin to. And then, resolution is dapat 600 dpi para sharp lagi yung kalalabasan. Yung mga printed copies natin. Ito yung babaguhin natin. Yung width tsaka height. Width, basta yun. Since dalawang klase gagawin natin, sa medium muna tayo. Yung medium is, ang size niya ay 4.13 inches. Yung width niya, 4.13. And then yung height niya is 11.69. So, saan ko nakuha to? Itong medium na to. Hinati ko lang yung A4 and ito yung kinalabasan niya. Itong size ng papel. Tapos, lagyan lang natin ng photo from boot. So, di ba? Ito yung pinaka-picture. And then, duplicate lang natin. Sample lang to kaya hindi na natin sobrang gagandahan yung pinaka-layout. Okay na to. Gitna naman natin. And then, syempre, naman natin ng konti. Ipantay. Then, up. Para may konting design, lagyan natin ng logo. Yung logo ng photo booth ko. Nasaan kaya siya? Ito. Then, 4 shots lang gagawin natin. Number 2, number 3, and number 4. And then, after na to, punta na tayo dito na tayo sa print setup. I-configure lang natin yung printer natin. Iaayon natin sa size ng paper na gagamitin natin. Configure paper, and then preference. Ayan, ibay natin to. Since wala naman dito yung size na gusto natin, pupunta tayo dito sa user define. Click lang natin and then pangalanan natin siyang medium. And then naka-cm ba to? Sa inch natin gagamitin. Inches. Ayan. 4.13 inches. And save. And then okay. So ayan, medium na yung gamit natin. Photo paper glossy. Tama naman. Quality is high. And then okay. Apply and then print. Siyempre di pa naman talaga magpiprint yan. Nag-save lang siya. So ngayon, ang gagawin naman natin is magte-test na tayo. Magpi-picture na tayo. So bale, ito na yung kinalabasan ng medium natin. Ayan diba? Medium photo strip. Tingnan nyo yung quality. Na ano ba? Ayan, check nyo. Next naman, yung sa XXL photo strip, pero baka hindi ko na ipakita since same lang siya ng process. Magkaiba lang ng size. Charan! Ito naman yung sa XXXXXX. Joke lang. Ito naman yung sa extra large photo strip. Ayan medium, XXXL. So, bakit ganito yung quality ng XXL ko? Kasi, ang ginamit ko lang na tawag dito, na papel dito, is cartolina. Ayan cartolina lang siya. Cartolina lang yung ginamit ko kasi wala akong photo paper roll. Pero, parehas lang naman din yun. Ang pinagkaiba lang is yung papel na ginamit ko. Pero kung balak nyo mag-offer ng ganito, bumili lang kayo ng photo paper roll, kagaya na to. Then, i-cut nyo lang sa sizes na gusto nyo. Ayan. So, ayun, sana may natutunan kayo. And kung may question kayo, like, i-comment nyo lang para masagot ko. No? And please like, comment, and subscribe. Yun lang. Bye!